What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayan natin ang Black Clover Chapter 337. Sa chapter na ito ay may feature kung saang lugar nga ba nakarating itong si Asta, kung sino ang taong nakakuha sa kanya mula sa shore, at kung ano ang koneksyon ng taong ito kay Yami Sukehiro, as well as ang kanyang kakayahan na halos kayang i-rival din nga maging ang kakayahan ni Lucius Zografis. Kaya siguradong papanoodin nyo ang buong video na ito upang maintindihan at makuha nyo ang pinaka-concept ng storya para sa chapter 337. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter review releases para sa Black Clover at para palagi ka na rin updated sa latest timeline ng series na to. Alam kong excited na kayong lahat para sa context ng chapter na ito, kaya wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter, which is Black Clover chapter 336, ay nalaman na nga ng buong Clover Kingdom kung ano na nga ba talaga ang nangyari sa Wizard King. Alam na nila na kalaban na nila ngayon ang Wizard King na ang anyo ngayon ay si Lucius Zografis. Ang nangyari kay Asta which made Yuno and Yami very angry, while ito namang si Adramelech ay nag-report dito kay Lucius Zografis na talagang napakalakas na daw nitong si Yuno. Kaya naman may nabubuong tensyon ngayon sa gitna ni Yuno at ni Lucius Zografis na siguradong magdudulot ng isang napakatinding laban sa dalawang napakalaking karakter na ito sa Black Clover. Habang si Asta naman ay na-washed ashore nga sa isang unknown place at nakita ng isang unknown individual. Now proceeding with the chapter at hand naman, which is Black Clover chapter 337, ay makikita natin sa pinakaunang page pa lamang ang headquarters ng Black Bulls na kung saan ay nandito si Magna at ang iba pang mga members ng Black Bulls. Tinawag silang lahat ng Vice Captain Notched upang mag-state ng isang bagay in a very much more likely Notched way, habang sinasabing listen up you fools. At sinabi niya na technically according sa mga nakukuha niya na impormasyon gamit ng kanyang magic, si Asta daw ay talagang patay na, lalo pat considering the fatal wound na na-inflict sa kanya ni Lucius Zografis bago pa man siya ma-transport ng special magic nitong si Sister Lily. Kaya naman napaka-reasonable lamang daw na i-assume na patay na talaga si Asta. However, itong si Magna at si Locke ay talagang hindi makapaniwala na patay na si Asta dahil alam naman nilang palaging nagsusurvive ang moong na yun kahit na napakatindi ng kanyang mga tinatanggap na damage. However, tulad nga nila, hindi din makapaniwala itong si Notched at sinabi niyang kahit na daw technically at reasonably ay patay na talaga si Asta, hindi sila maniniwalang patay si Asta unless makita nila ang corpse o ang bangkay nito. Kaya naman as long as hindi pa nila nako-confirm ang pagkamatay ni Asta ay paniniwalaan nilang buhay pa rin siya. So without wasting any more time and without any hesitation ay nag-set sail ang buong Black Bulls upang hanapin si Asta na nawawala ngayon. The next page ay makikita natin si Asta na buhay pa talaga at nakamulat ngayon. However, hindi niya alam kung nasa ang lugar siya, pero kung papansinin natin kung saang area siya ngayon naroroon, makikita natin ang surroundings o ang mismong pagkakabuild nga ng lugar na kung nasaan siya ngayon most likely resembles that of a Japanese house. Lumingon siya sa paligid at nakakita siya ng isang parabang nilalang na kamukha ni Charmy considering yung eyes na nakikita natin sa nilalang na ito. Then shockingly, bigla na lamang bumukas ang bibig nito at umanod ang napakadaming amount ng liquid na sinasahod naman ng parabang isang cup. Amazed na amazed itong si Asta instead of being scared sa nangyari, at bigla na lamang may nagpakitang lalaki sa kanyang harapan na nag-explain na ito daw ay hindi talaga actually isang person but instead isang tea-serving doll. That gave Asta the idea naman na hindi talaga siya si Charmy. Then there goes the revelation ng itsura ng lalaking nakakita sa kanya nung siya ay nasa shore pa lamang. Isang lalaking highly resembling ng pagmumukha ni Yami Sukehiro. The only difference is that medyo mahaba ang kanyang buhok. Nakasuot siya ngayon ng isang
Japanese robe at meron siyang blindfold sa kanyang right eye. Then there goes another individual din na isang babae na nasa likuran niya na hindi pa din actually gaanong na-elaborate kung sino. What's surprising is tinanong niya si Asta kung ano na daw ba ang feeling niya habang binabanggit ang mismong pangalan ni Asta. Nashock na lamang tong si Asta kung bakit kilala siya ng lalaking ito dahil hindi nga naman niya kilala ang lalaking ito at bago pa lamang siya sa lugar. Then naalala niya na na-inflictan nga siya nitong si Lucius Zografis ng isang napaka-fatal na wound. Subalit pagbukas niya ng kanyang robe ay nakita niyang okay na at healed na completely ang kanyang wound. Which means na may isang nilalang na kayang mag-heal mula sa lugar na ito. A healing ability which is in the level of Mimosa na kayang mag-heal maging ng mga half-dead na human. Kaya naman tinanong nitong si Asta kung ito bang lalaking ito na nasa harapan niya ngayon ang nag-heal sa kanya. However, sinagot naman siya ng lalaki na wala daw siyang ganong abilidad at ang kanyang kaibigan ang nag-heal kay Asta, which means na ang babaeng nasa likuran niya most possibly is a healer type na kayang mag-heal on the level of Mimosa or even greater dahil nakita naman natin na talagang napaka-fatal lang wound ni Asta at ngayon ay para bang isang scar na lamang siya. Then naalala naman ni Asta na nawawala nga ngayon sa scene si Liebe kaya itinanong niya ngayon kung nasan si Liebe sa lalaking nasa harapan niya. Sinagot naman siya ng lalaki na tinutulungan o finifix daw or maaring hinihil din ng isang nilalang na nasa loob ng lugar na ito ang kanyang kaibigan. Nagtataka si Asta kung bakit may alam o bakit parang napaka-open ng mga taong ito sa mga devils, which means highly informed o maaring related din sila maging sa mga devils or sa underworld. Hindi naman siya gaanong nag-take defense kahit na ganito nga ang sitwasyon dahil naramdaman niyang walang hostility sa ki ng lalaking ito. And since ang tea-making doll nga kanina na nakita nitong si Asta ay highly resembling kay Charmy, tinanong niya ngayon ng lalaki kung kilala niya daw ba si Charmy habang sinasagot naman siya ng lalaking ito na hindi daw niya kilala kung sino ang Charmy na yon. However, kilala niya si Yami Sukehiro. At hindi lamang basta kilala kundi isang kakilala daw ito mula ng kanilang pagkabata or even way back from their childhood. Which made Asta very shocked at na-realize nga din niya at this point na pareho halos ng ki na nagfo-flow sa katawan si Yami at ang lalaking ito. Thing is, huling makita ng lalaking ito si Yami Sukehiro ay 13-year-old pa lamang daw itong si Yami. Na maaaring si Yami Sukehiro ay nanggaling din sa lugar na ito bago siya mapadpad papunta sa Clover Kingdom. Dahil kung tatandaan nga natin ay tinatawag siyang isang foreigner sa Clover Kingdom dahil hindi nga din daw siya galing sa lugar na yon, kundi isang naligaw na foreigner lamang mula sa isang napakalayong continent or country. Nagbigay ng napakadaming description ang lalaking ito tungkol kay Yami including his eyes, kung paano ka-violent mag-react si Yami, at kung ano ang kanyang napakaraming special features individually or personally. However, nasabi din ng lalaking ito na si Yami daw ay takot na takot sa mga bugs o sa mga insekto, habang sinasabi naman ni Asta na takot daw pala si Captain Yami niya. However, hindi naman niya itatry na takutin ang captain niya dahil alam niyang napakalaki ng consequences na magagawa nun. Maaaring patahin pa nga siya ng kanyang Captain Yami. While showing the face ng babaeng nasa likuran na highly resembling na naman ang itsura ni Charmy, or maaaring isang kamag-anak nga ito ni Charmy dahil talagang napakataas ng resemblance ng kanilang facial features. At ang background nga naman ni Charmy ay medyo sketchy pa dahil isa siyang half dwarf and half human, so maaring ang nilalang na ito na nasa likuran ng lalaking nakatulong sa kanya ay may isang special na abilidad din. Habang nalilibang si Asta sa pakikipag-usap sa lalaking ito ay naaalala niya na nasa malaking panganib ngayon ang Clover Kingdom, na dahilan kung bakit sinabi niyang kailangan niya nang makabalik agad. However, sinabi ng lalaking ito na nasa dire state pa rin naman ang kanyang health dahil kagagaling lang niya o kahihilamang ng kanyang katawan at hindi pa siya gaano nakaka-recover. At tinanong pa nga siya ng lalaking ito kung ano bang nararamdaman niya ngayon dahil napaka-devastated nga naman ni Asta regardless of how he looks, dahil talagang napaka-cheerful naman niya kahit naman napakalaking problema na ang kanyang kinakaharap. Dahil matapos nga naman daw siyang i-reject ng kanyang babaeng minamahal ay pinatay pa siya nito gamit ang tulong pa
ng kanyang ina-idolize na Wizard King. Which is really devastating talaga, at kung hindi nga si Asta ang pinangyarihan ng incident na ito, ay maaring depressed na ngayon ang karakter na yon. Kaya naman gulat na naman si Asta dahil bakit nga naman alam ng lalaking ito ang mga nangyari sa Clover Kingdom ngayong napakalayo ng kontinent na pinanggalingan nito at napakabagong news lamang ng pangyayari. It was at this moment na inireveal ng lalaking ito kung ano talaga ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na kaya niyang makita ang future ng kahit na anong gusto niyang makita. And as of now nga daw ay nasabi niyang kung babalik ngayon si Asta sa Clover Kingdom ay siguradong matatalo lamang siyang muli. So based from these statements na nanggaling sa lalaking ito, it's only possible na ang mga foresights na kanyang nakikita ay nanggagaling sa kanyang right eye na mayroong blindfold. Maaaring ang matang ito ay mayroong konting o very slight na amount ng magic na nanggaling maging kay Astaroth, kaya nakakita siya ng foresight though hindi siya gumagamit ng time magic. Or maaring isang panibagong type ito ng magic na may introduce sa arc na ito, which may be a foresight magic o maaring isang magic na combination or naibigay lamang sa kanya ng isang deity or maaring isang devil or dwarf or whatever race na nasa loob ng Black Clover universe. One thing is for sure, ang foresight na abilidad ng lalaking ito is ang magiging napakalaking hindrance o maaaring mag-rival ng abilidad ni Lucius Zografis in terms of foresight, predictions o sa pagtingin ng mga mangyayari sa future. Dahil dito ay talagang na-overwhelmed itong si Asta sa kakayahan at sa mga pinagsasasabi ng lalaking kanyang nasa harapan. Then sinabi din ng lalaking ito na it's not as if kaya naman daw bumalik ni Asta papunta ng Clover Kingdom gamit lamang ang kanyang sariling magic. So he's saying na napakalayo nga ng continent ng Clover Kingdom magmula sa continent o sa country na kung nasaan sila ngayon, na hindi kakayanin ng pag-ride or pagsakay niya lamang sa sword pabalik sa Clover Kingdom. Then inutusan ngayon ng lalaking ito ang babaeng nasa kanyang likuran na para bang isang kanyang assistant. Binuksan ng babaeng ito ang window na nasa likuran ni Asta and finally, na-reveal na kung saang lugar talaga naroon ngayon si Asta. Sinabi nila na this is the land of the sun, a country that is quite far away from the Clover Kingdom. Kung papansinin natin ang panels na ito, makikita natin sa houses pa lamang na talagang highly resembling Japan nga ang lugar na ito. Though maaring sinabi lang nila dito na ito ay ang land of sun and not the land of the rising sun para medyo ma-deviate ang lugar sa literal na Japan. But still makikita natin ang napakagandang drawing para sa panel na ito showing off the lugar kung saan ay napunta si Asta, which is the land of the sun, or most likely maaring tawagin na lang natin itong Japan. So this is the place kung saan nagmula si Yami Sukehiro. Then sinabi na ngayon ng lalaking ito kung ano ang kanyang tunay na identity. Ang pangalan niya ay si Ryudo Ryuya at siya ang current shogun ng country na ito. Habang sinasabing ngayong nakarating na daw si Asta sa kanilang lugar, ay bakit hindi na muna siya mag-training upang mas lumakas at para matapatan niya itong si Lucius Zografis sa kanilang susunod na paghaharap. Habang sinasabing, right here, right now, get yourself a power-up. Magmula sa statement na ito na sinabi ni Ryudo Ryuya, makikita natin na talagang maging ang kanyang pagsasalita ay parehong-pareho ng pagsasalita ni Yami Sukehiro. Tulad na lamang ng nakasanayan ni Yami na sabihin na right here, right now, surpass your limits. And that ends chapter 337 ng Black Clover. Napakagandang chapter na naman, however hindi gaanong nagkaroon ng aksyon, pero nakita naman natin kung gaano na nagpo-proceed ang storya. Hindi na tayo ngayon nalilimit sa Clover Kingdom, Spade Kingdom, at sa Diamond Kingdom lamang. Nakarating na tayo sa Land of the Sun, or most likely ito nga ang Japan na pinanggalingan ni Yami Sukehiro. At most importantly, na-meet na ngayon ni Asta ang isang napakalakas na nilalang na naman na siguradong magtuturo sa kanya ng panibagong kakayahan na magbibigay sa kanya ng additional weapon at his disposal na magagamit niya sa susunod na paghaharap nila ni Lucius Zografis.
Could it be na maturuan nitong si Ryudo Ryuya itong si Asta na gumamit ng kanyang ki sensing to its peak na maging ang paggamit niya ng ki ay nakakaya niya ng ma-foreshadow o makita maging ang future to the point na kaya niya nang i-predict ang mga magiging movement nitong si Lucius Socrates? O maaari bang ibigay nitong si Ryudo Ryuya ang kanyang right eye kay Asta upang magkaroon din siya ng foreshadowing at para matapatan niya ang time magic na Lucius Socrates? We don't know about that yet, but what we are sure of is that magkakaroon ng napakatinding power up na naman si Asta matapos ang training na gagawin niya sa Land of the Sun. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review na ito para sa chapter 337 ng Black Clover, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa current and latest timeline ng Black Clover. I guess that's all para sa chapter 337 review natin para sa Black Clover. I hope you guys have a great day and you enjoy the video. It's the Updated Weeb. I'll see you on the next one.